Pansin mo yung wind-up na mali. Ka-Express, buong mundo ang nakatutok sa Melbourne Park habang papalapit ang isa sa pinaka-inaabangang laban sa Australian Open 2026. Sa darating na Lunes, January 19, official nang gagawa ng kasaysayan ang Pinay tennis star na si Alex Ayala sa kanyang unang Australian Open main draw appearance. Hindi ito ordinaryong debut dahil agad siyang sasalubungin ng isa sa pinakamapanganib na unseeded players sa Women's Tour, ang American power hitter na si Alicia Parks. Ito ang tinatawag na classic clash of styles. Sa isang panig, naroon ang raw power, explosive serve at high-risk aggression ni Parks. Sa kabilang panig naman, ang matiga, matalinong depensa, elite court awareness at left-handed position ni Alex. Isang laban na hindi lang lakas ang pag-uusapan, kundi disiplina, kondisyon at mental toughness. Si Alicia Parks ay kilala sa buong WTA bilang isa sa may pinakamabilis na serve sa kasaysayan ng women's tennis. Noong US Open, naitala niya ang 129 mph o 207 kph serve. Isang bilis na kapantay sa record ni Venus Williams at sa modernong tennis, bihira ang player na may ganitong klaseng weapon at kapag nasa rhythm si Parks, kaya niyang tapusin ang puntos sa loob lamang ng isa o dalawang palo. Pero papasok si Alex sa laban na ito na may bit-bit na momentum na hindi matatawaran. Kasalukuyang nasa career high world number 49 si Alex at ayon sa live projections, inaasahang aakyat pa siya sa world number 43 pagkatapos ng opening week. At higit pa sa ranking, dala niya ang kumpiyansa ng pagiging kampiyon sa Koyong Classic kung saan tinalo niya ang Olympic silver medalist na si Donna Vekic sa straight sets. Para sa isang 20-year-old player, ang ganitong klaseng panalo ay malinaw na indikasyon na handa na siya sa pinakamalaliking laban. Ang laban na ito ang unang pagkakataon na magtatapat sina Alex at Park sa WTA Pro Tour. So, ibig sabihin, walang head-to-head history na pagbabasehan, isang bagay na maaring pabor kay Alex. Sa ganitong sitwasyon, mas nagiging mahalaga ang preparasyon, game plan at adaptability sa loob ng court. At pagdating sa experience, mas matanda at mas bihasa si Park sa tour. Meron siyang isang WTA singles title mula sa Lyon Open noong 2023 kung saan tinalo niya ang dating world number 4 na si Caroline Garcia. Meron din siyang dalawang WTA doubles titles, kabilang ang Cincinnati Open na napanalunan niya kasama si Coco Gauff. Ang kanyang career high ranking sa world number 40 ay patunay na kapag buo ang laro niya, kaya niyang talunin ang top players. Pero malinaw rin ang kahinaan ng laro ni Parks. Siya ay isang high-risk player. Kapag pumapasok ang serve at forehand, dominante siya. Pero kapag na-neutralize ang first strike, mabilis tumaas ang unforced errors at double faults. May mga laban kung saan umabot siya sa double-digit double faults, lalo na kapag napipilitan siyang maglaro ng mahabang rallies. So dito pumapasok ang edge ni Alex. Kilala si Alex bilang isa sa mga pinaka-consistent returners sa tour ngayong season. Ang kanyang return to serve ay hindi flashy, pero epektibo, may lalim, may speed at may layuning ipasok ang kalaban sa rally. Laban kay Vekic sa Koyong Classic, ilang beses niya pinakita ang kakayahang sumalubong sa malalakas na serve sa loob ng baseline, isang tactic na pwedeng maging susi laban kay Parks. Ang left-handed advantage ni Alex ay isa pang factor. Ang top spin ng kanyang forehand ay natural na tumatama sa backhand side ng mga right-handed players tulad ni Parks. Sa hard courts ng Melbourne, kung saan mas mataas ang bounce, mas nagiging epektibo ang ganitong klaseng spin. Kapag napilitan si Parks na umatras at maglaro ng depensa, nawawala ang kanyang comfort zone. Malaki rin ang papel ng conditioning. Si Alex ay produkto ng Rafael Nadal Academy, isang training system na kilala sa pagpapalakas ng stamina, footwork at mental discipline. Sa
Sa mga recent tournaments, napatunayan ni Alex na kaya niya makipagbakbakan sa long rallies at 3 sets matches nang hindi bumabagsak ang level ng laro. Well, sa kabilang banda, may mga pagkakataon na bumabagal si Parks kapag humahaba ang laban at tumataas ang physical demand. Isa pang mahalagang elemento sa laban na ito ay ang crowd factor. Ayon sa tournament organizers, inaasang malaki ang turnout ng Pinoy community sa Melbourne Park para suportahan si Alex. Sa mga nakarang linggo, makikita sa social media at practice courts ang solidong suporta ng mga Pinoy fans. Isang bagay na nagiging dagdag na lakas para kay Alex, pero posibleng maging pressure para sa kanyang kalaban. At dagdag pa rito ang viral practice video ni Alex kasama si Coco Gauff na kumalat sa social media bago ang laban. Ang simpleng training session na ito ay nagbibigay ng mensahe sa World Tennis. Si Alex ay hindi na outsider. Nakipag-practice na siya sa mga top players, pantay ang intensity, at malinaw na kabilang na siya sa inner circle ng elite competitors. Sa tactical standpoint, malinaw ang magiging game plan ni Alex. Una, kailangan niyang in-neutralize ang serve ni Parks. Hindi kinakailangang mag-winner sa return, kundi ibalik ang bola ng may lalim para pilitin ang rally. Pangalawa, kailangan niyang pahabain ang points at ilipat si Parks side to side para subukan ang conditioning at patience nito. Pangatlo, dapat niyang panatilihin ang low unforced error count, isang aspeto ng laro niya na consistent sa buong season. At para kay Parks naman, malinaw rin ang dapat gawin. Kailangan niyang manalo ng maraming free points sa serve at tapusin agad ang rallies. Kapag napilitan siyang makipag-exchange ng mahabang palo mula sa baseline, mas lalong lumalapit ang laban sa pabor ni Alex. Well, sa kabuuan, ang laban na ito ay higit pa sa isang first-round matchup. Ito ay representasyon ng bagong yugto ng career ni Alex mula sa pagiging promising junior at challenger standout papunta sa pagiging legitimate Grand Slam contender. Ang Australian Open debut ni Alex ay hindi simpleng partisipasyon. Ito ay test kung hanggang saan na ang kanyang level laban sa isang established power player. Sa Lunes ng umaga, titigil ang oras para sa maraming Pinoy habang sabay-sabay na susubaybayan ang bawat serve, bawat rally at bawat sigaw ng laban Alex. Sa harap ng pinakamabilis na serve sa mundo, susubukin ang tibay, talino at tapang ng Pinay Diamond. Well, ano man ang resulta, malinaw ang isang bagay. Si Alex ay dumating na sa world stage, hindi para makisali lang, kundi para makipaglaban. At sa laban kontra Alicia Parks, handa na ang buong mundo na makita kung paano binubuo ang susunod na kabanata ng kasaysayan ng Philippine tennis. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.